What's up guys? Welcome at welcome back po kayo sa aking YouTube channel, and for today's video is meron tayong pag-uusapan kung alin bang smartphone ang maganda sa pagva-vlog o paggawa ng content, iOS or Android. Alin ba ang maganda? Atin yung pag-uusapan sa video na ito, so if you are interested, please keep on watching. So guys, let's start sa software. Sa iOS is nag-update yung system nila and security patches 5 to 7 years. And ang maganda kapag ka iOS user ka is kahit yung mga luma o yung mga dati mo na nabili na smartphone is patuloy pa rin siya nag-update from the time na nabili mo yung smartphone. Whereas sa Android guys, nag-update yung system nila 2 to 3 years. And ngayon guys is meron ng mga latest model ng Android na lumabas and nag-update yung system nila 6 years from the time na binili mo yung smartphone. Pagdating naman sa battery guys, sa iOS, parang ang bilis malobat ng smartphone mo, most especially kapag nag-edit ka ng mga videos or content mo sa YouTube. So based sa experience ko, yung nag-start pa lang ako mag-upload ng video dito sa aking YouTube channel, makatatlong beses ako mag-charge sa isang araw. Whereas kapag ka Android ka, is much better yung battery kasi matagal malobat. And syempre, magdidepende pa rin yun sa model ng smartphone na ginagamit mo. And based sa aking experience is kahit na nag-edit ako ng videos sa aking smartphone is matagal talagang malobat kapag ka Android user ka. Pagdating sa camera guys, sa iOS, kahit mababa yung model is maganda pa rin yung quality ng camera. Pero may mga model din ng iOS na wala silang low light performance. What? Whereas naman sa mga Android guys is magdidepende yun sa model ng iyong smartphone na ginagamit. So syempre kapag Android user ka, mas piliin mo yung pinakamagandang brand, yung latest na model, yung medyo pricey kasi yun talaga yung may magandang quality ng camera, most especially kapag gumagawa ka ng iyong video or content sa YouTube. Pagdating sa pricing guys, sa iOS, parang masyadong mahal kahit yung mga mababang model or unit yung bibilhin mo is nasa 10,000 plus siya. So hindi siya affordable kapag bumili ka ng iOS, pero sulit din naman kasi maganda din naman yung quality ng camera nila. And whereas sa mga Android guys is affordable, is pwede ka makabili ng smartphone or as low as 3,000 pesos. Syempre kapag ka mura, hindi masyado maganda yung camera. And kapag ka gumagamit ka ng Android is piliin mo yung magandang quality ng camera. Yung mga medyo mamahalin na smartphone ng Android kasi yun yung may pinakamagandang quality ng camera, most especially kapag nagtitake ka ng video sa mga medyo malabo o madilim na environment. So guys, kung ako yung tatanungin ninyo kung alin bang smartphone ang maganda sa paggawa ng good content sa YouTube, ang sagot ko po doon is magdidepende yun sa standard mo, magdidepende yun sa expectation mo. So kapag okay rin naman iOS, gumamit ka ng iOS. Kapag okay rin naman Android, gumamit ka ng Android. Pero make sure lang guys na yung smartphone na gagamitin ninyo is meron siyang good quality camera. And kahit na mura yung smartphone is kapag meron siyang good quality camera is okay na rin. And one more thing guys, hindi naman sa quality ng camera
base ang paglago ng channel, kundi nasa content din naman yan. So mag-focus kayo sa paggawa ng good content para lumago yung inyong channel. So yun lamang guys. So thank you so much for watching. I hope you like this video, and please subscribe, show some support by subscribing to this channel, and of course I will be posting more videos just like this in the future. Thank you so much for watching.